Tayo po'y sama-samang manalangin, mga kapatid. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo po sa iyong kaitaasan ang aming taus-pusong pagpapasalamat. Ama, kinikilala po namin na utang na loob ang lahat ng kabutihan mo sa amin. Hindi namin po kailanman matutumbasan ang lahat ng kagandahang loob na ipinararanas mo sa iyong bayan. Mula po sa aming mga puso, tumatanaw kami ng walang hanggang pagtanaw ng utang na loob. Pinasasalamatan ka namin at pinupuri ng pinakamataas na pagpupuri, Ama. Sana po wag mo kaming pagsasawaan. Ligaya ng aming mga puso ang makaunawa ng iyong mga katuwiran. Salamat po sa kayamanan ng mga karunungan at kaalamang ipinagkakaloob mo sa iyong bayan. Pagpaumanhinan mo kami sa aming mga pagkukulang. Sana po lagi mo kaming pagtiisan. Huwag mo kaming itatakwil. Wala po kaming ibang lalalamang paroroonan, Panginoon. Sana po kupkupin mo kaming mga magkakapatid. Alalayan mo kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga kamangmangan. Makapagpatuloy kaming sama-sama na nakatutupad ng iyong banal na kalooban. Sumasamo kami sa iyo. Humihingi ng awa para sa mga kapatid namin na may mga pinagdadaanan sa buhay. Ang mga napipighati, bunga ng bigat na kanilang pinagdadaanan. Alalahanin mo rin ang mga may karamdaman. Kung baga mangyayari, Panginoon, kung ipahihintulot mo, sana po tumanggap ng kagalingang mula sa iyo. Maibsan sana ang mga kirot sa kanilang lupang katawan. Alalahanin mo ang aming mga panauhin. Tawagin mo rin po sila upang magkasama-sama kami sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo kami sa kabuuan ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw po ang magbigay sa amin ng pagkaunawa upang maganap namin naman ang ayon lamang sa kalooban mo. Panginoon, sa iyo po namin inihahabilin ang lahat sa amin. Bawat isa'y mayroon pong ibig na mailapit sa iyo. Damin mo ang aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong awa sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Minsan pa at magandang araw po sa ating mga panauhin. Salamat pong muli sa inyong pakikipagkaisa sa amin sa ganitong pagkakatipon na atin pong isinasagawa. At patuloy po ang aming paanyaya din sa mga bisita natin na nakapagpasimula na po ng pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa day 6 na po tayo this coming Monday. Sana po ay maipagpatuloy po ninyo ito. Alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time. At tulong-tulong pa rin po tayo, mga kapatid, na umalalay sa ating mga panauhin na sila po ay makapagpatuloy ng pakikinig ng ibinabahagi nating mga salita ng Diyos, mga doktrina at aral ng ating Panginoong Hesukristo mula sa banal na kasulatan. At tayo naman po ay agad na magpapatuloy na din dito sa atin pong mga pag-aaral ng mga katwiran ng Diyos. Kapatid na Rodel, meron akong tanong sa iyo. Opo, Kuya. Sige, pakibasa mo ang Roma 8:1. Opo. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi
ayon sa Espiritu. Meron pa bang hatol, kapatid na Rodel? Sabi po, wala nang anumang hatol Wala sa na. mga na kay Kristo Jesus. Wala na. Wala na po. Radyosel, wala na. Binasa po, wala po kuya eh. Wala na ba, Brother Rodel? Doon po sa ating pinag-aaralan, kuya, kasalukuyang humahatol sa mga nasa bahay ng Diyos. Pero may sitas nga pong ganito, kuya. Paano na naman po kaya ito? Nasa Biblia po eh. Oh, kapatid na Rodel. Hindi ba ang sabi doon sa 3:4, Brother Rodel, earlier verse ng Roma, ano sabi? Opo. Huwag nawang mangyari. Oo. Bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat. Upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Ano ang kailangan? Kailangan pong mahatulan para makapagtagumpay. Di, kung hindi mahatulan, Lilitaw po sa talatang ito, kung di ka mahahatulan, paano kang makakapagtagumpay? ano ba ang sabi doon sa 8:1? Sabi po sa 8.1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga Meron na pa kay ba? Kristo Jesus. Wala na po. Tatanungin kita, Opo, nakapagtagumpay ka na ba? hindi pa po. Kasi pag sinabi mo nakapagtagumpay ka na, may itatanong ako sa iyo uling kasunod. Ano Dapat po yun? alam mo na kung ano ang pangalan. Yon. Opo, kuya. Naalala ko. O hindi ba sinasabi sa Apokalipsis, kapatid na Rodel, ang sabi sa Apokalipsis na malalaman mo kung ikaw ay magtagumpay na. Nasa 2:17, pakibasa mo. Opo. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Yan, kapatid na Rodel. Kaya pag sinabi mo, ikaw ay nakapagtagumpay na, maraming implikasyon. Opo. Pero may hatol pa ba sa mga na kay Kristo Jesus? Sabi po sa 8.1, wala na. Kuya, mahirap po ito. Hindi ba, kapatid na Rodel, maliwanag naman yung nakasulat? Opo. Basahin mo ulit yung 11:32 ng unang Korinto. Ginagamit na natin. Opo, kuya, yan. Datapwat kung tayo'y hinahatulan,
ay pinarurusahan tayo ng Panginoon. Teka muna, kapatid na Rodel. Opo. Akala ko ba wala nang hatol? Opo, siya rin po may sabi nito. Kasama pa nga siya. Sino ang may sabi sa Roma? Si Pablo po yun ang nagsabi nun. Anong sabi niya? Ang sabi niya sa 8.1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Oh. Meron pa ba? Bakit sabi niya naman sa 11:32? Datapwat, kung tayo'y hinahatulan, Oh, Ay. di hinahatulan pala tayo. opo, Oh. Tapos, kailangan mong mahatulan para, ang sabi, kung tayo'y makapagtagumpay, sabi dun sa 3:4 naman, at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. po. So, kailangan mo bang mahatulan para ka makapagtagumpay? Kailangan po, kuya. Kasi makapagtagumpay ka kung Opo. ikaw ay mahatulan. Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya dapat alam natin lagi yung kabuuan ng nilalaman ng katwiran, hindi ba? Para depinido sa kaisipan natin. Parang ganito, no, kapatid na Rodel. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Dugtungan mo, Opo. ang puso ay magdaraya. Nang higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Yan, Opo. kapatid na Rodel. Opo, kuya. Napapansin nyo na sa amin yan dati. Ano ang napansin mo dati? Sige. Kasi po, kuya, dati nung hindi nyo pa po na ituturo sa amin yan, parang general. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Parang general po namin yan na ang puso masama, totoong masama. Ang puso magdaraya. Sa mga napagdadaanan nga nating mga talata na hindi naman napapansin, meron ngang mabuting puso at timtiman Yun nga po yung nag-iingat ng mga salita ng Diyos pagkarinig Paano mo namang sasabihing ang puso ay magdaraya, general, lahat ng puso? Dun pa lang sa talinghaga, iba-ibang klase ng puso ang pinakita po doon May pusong parang tabing daan, may pusong batuhan, may pusong gaya ng lupa na dawagan, at may puso naman mabuting lupa. Ang tawag, yun ang pusong timtiman at mabuti. So hindi general ito na ang puso magdaraya at totoong masama. Kaninong puso yung magdarayang puso na yan at masamang puso? Yun po na ituro nyo na sa amin. Puso yan ng taong humihiwalay ang kanyang puso sa Panginoon. Doon sa bandang Yan. itaas po niyan, kuya. Yan. Opo, naalala ko. Dahil yun, nasa bandang unahan, Opo, ngayon, kuya. kaya ang nilalaman, kapatid na Rodel, di ulitin mo. Sige. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Nang ano? Nung laman po ng puso na magdaraya. Kasi magdaraya nga po Kaya, Sino nakakaalam nun? nang ano? Nung puso po, kuya. Na masama at magdaraya. Bakit yun lang bang puso ng magdaraya ang nalalaman ng Diyos? Opo, kuya. Sino nakakaalam ng puso? Hindi. Yan. Diyan sa talata, titignan mo muna. Tiga mo basahin mo ulit.
Kasi sige, para makita mo. Opo, kuya. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Oh. Sinong makaaalam? Di natutunan mo na, hindi naman lahat ng puso magdaraya, di ba? Opo. Opo. Dahil mayroon nga pusong timtiman at mabuti. Di ba? Opo. O edi yung pusong timtiman at mabuti na nag-iingat ng salita pagkarinig, hindi yun mandaraya. Opo. Alam din ba ng Diyos yun? Alam din po niya yon, kuya. O di alam niya din, ano? Opo. Ngayon, dito sa pinag-uusapan natin sa 17, ang puso ay magdaraya kaysa lahat na bagay na nakita natin doon sa sinasabi mo nga na natutunan mo. Alin yung tinutukoy dyan, kapatid na Rodel? Tuloy mo yung pinasabi mo. Opo. Ito pong pusong magdarayang ito at masama, puso po ito ng tao na humihiwalay sa Diyos. Nasa 17:5 yata yun kung di po ako nagkakamali. Ito, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. So puso ito ng tao na humihiwalay sa Panginoon. Ngayon, kung tatalon na tayo sa 17:9, ang puso ay magdaraya at totoong masama. Sinong nakakaalam? Alin puso yan? Yung pusong magdaraya na yan, yun po yung puso ng taong humiwalay na ang kanyang puso sa Panginoon. Hindi po lahat ng puso dahil may puso nga, pusong timtiman at mabuti. Kaya lang, nung tinatanong niyo po ako kanina, nakafocus na naman ako dito sa pusong magdaraya, sinong makakaalam? Ang Panginoon. Ano yung kanyang malalaman? Puso. Hindi lang puso ng magdaraya, pati puso po nung mabuti na puso at timtiman, kuya. Basta puso. Dahil naalala ko, pag tinuloy mo. Hindi. Ganito, di ba? Di Opo. sabi niya, no? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Tinatarok ang mga puso. Mm. Dito, hindi lang puso ng magdaraya. Kasi tinatarok ang mga puso na no? Tama po, kuya. Upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanikanyang lakad. Ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Ngayon, anong tinutukoy ngayon dun sa 9? Nung sabihin na ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama, sinong makaaalam ng ano? Ng puso? Alam, yun na nga ang ang Panginoon nga alam niya ang puso Sinong makaalam ng ano? Ang liwanag nung sinabi, ang puso ay magdaraya. Sinong makaalam ng ano? Di nung pagdaraya ng puso. Ayun. Naintindihan mo ba, kapatid na Josel? Napakagaling talaga. Kuya, naku talaga po. Nakaka-overwhelm lang po, no, mga kapatid. Dahil itong mga sitas na ito, tayo naman po lahat siguro nakakabasa. Nitong mga ginagamit na ito po hindi ko po talaga nakikita yun, kuya. Pinipilit ko kanina habang kinakausap niyo si Brother Rodel no? Tama ba kaya ang iniisip ko? Malayo doon sa aking inaakala. Kasi ganun din naman halos doon sa sinasabi ni Brother Rodel. Yung naiisip ko po ang puso ay magdaraya, sabi ng Biblia, ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Una, lahat po ng puso, kaya yan magdaraya o mabuti at timtiman, nag-iingat ng salita,
na hindi yun ang mandaraya, alam po ng Diyos yun. Lucas 8:15. Parehong alam ng Diyos yan. At kung ang particular man na tinutukoy dyan sa binasa natin sa Jeremias 17:9, yun yung puso ng mga taong humihiwalay sa Diyos, okay, naintindihan na natin yun, pinaglingkod na nga rin ni Kuya ng mga nakaraan yun eh. Pero still, kahit inikutan yung mga ganong katwiran, hindi ko po nakukuha yung huling detalye na inyo pong pinakita, Kuya. Nasa talata, hindi naman pala tayo aalis Brother Rodel nandyan, nandyan din. Iniisip ko kasi baka may puntahan pang ibang sitas para makuha kung ano yung sagot doon no? Diyan sa sinong makaalam. Pero nasa talata, talagang alam ko mga kapatid, pagtuturo ng Diyos po ito kay Kuya para maintindihan natin to Kasi nasa talata lang, pareho natin pinasa, hindi ko naman nakikita. Akala ko talaga iba, hahanap pa ng ibang talata para magbigay nung talagang sagot. Pero nasa talata. Ano po yung sagot? Ito lang, parang, ngayon naintindihan mo, parang, ang simple lang pala, nandun lang din. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam ng alin? Sabi ni Kuya, ng ano? Di nung pagdaraya ng puso, pusong magdaraya itong tinutukoy dito. Di may pagdarayang ginagawa yung puso nito. Sino makakaalam nun? Nung alin? Nung ano? Nung pagdaraya ng puso. Ang Diyos ang nakakakita nun. Di ang Diyos. Di ba no, mga kapatid? Alin ang makikita doon? Malalaman. Sinong makakaalam ng ano? Di nung pagdaraya. Yung po, Kuya, nasa sitas lang, hindi po namin nakikita. Kaya kahit na Kasi basahin mo. mahalaga kasi yun, kapatid na Josel, kapatid na Rodel, dahil nanggaling ka nga doon sa 5 na sino, ang sabi mo, di ba, sumpain yung tao na tumitiwala sa tao. At ginagawang laman ng kanyang bisig. At ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ano yung humihiwalay sa Panginoon, kapatid na Rodel? Yung puso po, Kuya. O kaya, ang puso magdaraya. Diba, no? Opo. Sinong makakaalam? Alin puso yung magdaraya? Yung puso pong humihiwalay sa Panginoon. O, sino ngayon na makakaalam nung pagdaraya na yun? Ang Panginoon, Kuya. Sinong makakaalam nung paghiwalay na yun? Sa puso siya humihiwalay. It could probably be hindi siya humihiwalay sa ibang paraan kung hindi sa puso siya nakahiwalay sa Diyos. Kasi pwede kang hindi kahiwalay sa ibang bagay pero sa puso. Para bang sinasabi, meron pang ang ganun napanood pa ako sa pelikula, dialogue, sabi, maaaring maangkin mo ang aking katawan, pero hindi ang aking puso. O ano ibig sabihin? Physically, sila magkasama. Mag-asawa silang naturingan sa physical. Pero yung puso niya, di ba? Kaya nga, merong nagsasabi, kumain ka, uminom ka, sige, magpakabusog ka. Pero, ang sabi, ang puso niya, hindi sumasa iyo. Diba nasa 23:7 ng Kawikaan, ang puso niya, hindi sumasa iyo. Alin ang hindi sumasa iyo, kapatid na Rodel? Yun pong puso niya. Yung puso niya. Alam mo ba yun? Na hindi pala sumasayo yung puso niya. Opo. Kasi ang puso magdaraya. Kaya yung pagdaraya, anong puso yung magdaraya? Yung puso nung humihiwalay sa Panginoon. Di ba? Opo. Sino makakaalam? Yung paghiwalay na yun at yung pagdaraya na yun, alam yun ng Diyos, kapatid na Rodel.
Opo. Kaya binibigay ko lang sa iyo yung doon sa talata dahil nandun naman sa talata. Di ba? Opo, kuya. Opo. Oh. Na ang puso magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay, totoong masama. Sinong makaalam ng alin? E di nung pagdaraya ng puso. Tama po. Di ba yun ang nakasulat, kapatid na Rodel? Ngayon po, kuya, nakikita ko na. Kanina hindi. O, ngayon, ano ang relationship sa pinag-uusapan natin? Bakit ko lang inirelate sa'yo yung mga bagay na yan? Pero meron ka ng natutunan doon, kapatid na Rodel. Sa awa po ng Panginoon, kuya, opo, nakita ko itong puntong ito. Nasa sitas eh. Ang puso'y magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Sinong makakaalam ng ano? Pwede nung pagdaraya ng puso. Kasi nga, humihiwalay ito sa Panginoon sa puso. Sa puso siya humiwalay. So kung mo magdaraya ito, ang possibility, mapaniwala ka pa rin ito na hindi pa siya humihiwalay sa Panginoon dahil sa ibang bagay, di pa siya humihiwalay. Maaring sa bibig. Ganon, di ba? Pero sa puso, humihiwalay na siya sa Panginoon. Ang puso niya magdaraya na nung taong humihiwalay sa Panginoon. Sino makakaalam nung paghiwalay ng puso niya sa Panginoon? Sino nakakaalam nung pagdaraya ng kanyang puso? Ang nakakaalam po nun ay ang Panginoon, kuya. Yun po yung nilalaman talaga ng talata na talaga pong ganon, kuya. Kaya ang pag-asa namin yung pagpapakita ng Diyos talaga. Kahit anong ikot ko, di ko makita yung ibig nyo sabihin eh. Pero nung banggitin nyo, oo nga kako, yun nga yung subject eh, yun nga yung pinag-uusapan. Saka mo lang po makukuha. Pero salamat po sa Panginoon sa nadagdag na naman sa amin dito sa talatang ito, kuya, na maiintindihan mo sa paggamit ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya ko lang naman yun binabanggit dahil dun sa pinag-uusapan natin. Hindi naman yan eh. Pinag-uusapan natin, ano? Opo, Pero, kuya. para makita mo ngayon, yung nasa 8.1, kapatid na Rodel, di babasahin natin ulit, kapatid na Rodel. Opo. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Oh. Ano ngayon ang ating nire-resolve, kapatid na Rodel? Ang atin pong nire-resolve, kuya, si Pablo ang may sabi dito sa 8.1, ang sabi niya, ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Samantalang siya rin yung may sabi doon sa unang Korinto 11.32 na napag-aralan na po natin nung nakaraan, datapot kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Dito naman, ang sabi niya, tayo'y hinahatulan. At anong nakaraan na pag-aralan din natin, naguhukom na po ang Diyos sa bahay niya. At isa pa, sabi dun sa 3.4 ng Roma, makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Nagtagumpay ka na ba? Kung nagtagumpay ka na ba, dapat nahatulang ka na. Di ba? Para ka makapagtagumpay kasi, kailangan mahatulang ka. Pag sinabi mong nagtagumpay ka na dahil tapos ka na, nahatulang ka na, dapat alam mo na yung ibibigay ng Diyos na bagong pangalang nakasulat doon sa batong puti na ang nakakaalam lang ay yung tumanggap na yung tatanggap, yung magtatagumpay. So marami pong puntong nakapaloob dito pero nakakondisyon tayo doon sa kaisipan na sa kasalukuyan, hinahatulan tayo sa bahay ng Diyos. Pinaparusahan tayo ng Diyos, nakakaramdam tayo ng lungkot sa kanyang intensyon na tayo ay magsisi, magsikap tayo, magbunga ito sa atin ng bungang mapayapa ng katwiran at yun ang ating pagsanayan, yung katwiran na ating matututunan pagka tayo po ay nahatulan at naparusahan ng Diyos. Kasalukuyang nagaganap ito sa loob ng bahay ng Diyos. Pero paano itong 8.1 na to? Ngayon nga'y wala ng anumang hatol.
Ako'y naamin ko, kuya. Di ko alam. Hindi. Di ba ayan nandyan sa sitas? Ayan. Nasaan po? Sa sitas. Tingnan mo ha. Sige po. Binigay ko na nga sa'yo yung Jeremias para makita mo na din yun ang guide mo dito sa 8.1. Di ba? Bakit? Ito, isa-isahin natin. Ngayon, wala ng anumang hatol. Kanino wala ng anumang hatol, kapatid na Rodel? Sa mga na kay Kristo Jesus. Yan, kapatid na Rodel. O edi, pag sinabi mo bang hatol, kapatid na Rodel, iisa lang ang hatol. Basahin natin, kapatid na Rodel. Kasi, nakapokus ka sa iisa lang hatol. 23:33 ng Mateo, pakibasa mo. Opo. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Aba, kapatid na Rodel, meron palang kahatulan sa impyerno. Opo, kuya. No, Meron. kapatid na Rodel. Opo. Kaya nga, kailangan nating magsisi. Inaakay tayo ng Diyos sa pagsisisi. Bakit, kapatid na Rodel? Para tayo mapatawad. Diba, no? Opo. Magsisi, mapatawad, kung tayo ay magsisi. Bakit tayo kailangan namang mapatawad? No? Kasi kailangan mo magsisi para ka mapatawad. Ba't kailangan mong mapatawad? Di ba, kapatid na Rodel, ang sabi doon sa sulat kay Pedro, doon sa 2 at 4 ng ikalawang Pedro, pakibasa mo. Opo. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno. Kapatid na Rodel, para wag kang mabulid sa impyerno, sabi, hindi nagpatawad dun sa mga anghel, binulid sa impyerno. Di para wag kang mabulid sa impyerno, dapat mapatawad ka. Tama po. Tama. Para naman ka mapatawad, dapat, kapatid na Rodel, magsisi ka. Opo. Otherwise, ikaw, mapupunta sa kahatulan sa impyerno. Opo. Tatanungin kita, Brad Rodel, yung impyerno ba hatol o hindi? Hatol po yun eh. Kanino hatol yun? Doon sa mga hindi magsisisi, kuya, at magpapatuloy sa gawang masama. Yun ba ang hatol sa mga nakay Kristo Jesus? Hindi po. Bakit? Yung mga nakay Kristo Jesus, napatawad ba o hindi? Napatawad po. May hatol ba? Yung hatol po sa impyerno, wala. Teka muna. Huwag ka kagad dun tumalon. Puntahan mo yung sitas, no? Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Diba? Opo. Opo. Mayroon wala kay Kristo Jesus. Tama? Tama po, kuya. Kasi ito, sa mga nakay Kristo Jesus. Opo. Di ano ibig sabihin? Di meron wala. Hindi naman sasabihin na sa mga nakay Kristo Jesus kung lahat nakay Kristo Jesus. Opo. Tama po. Di ito, kapatid na Rodel, nagpapakita meron wala kay Kristo Jesus. Opo. Di dun sa mga wala kay Kristo Jesus, kapatid na Rodel,
merong hatol. Meron po. Dun sa mga na kay Kristo Jesus, Wala na pong hatol sa mga nasa kay Kristo Jesus. anong hatol? Wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus ng hatol nang wala kay Kristo Jesus. Amen, Kuya. Tama po. Naintindi? Ewan ko. Opo. Kung nakakasunod ka. Aba po ng Diyos, Kuya. Opo. Di ba yung 17, ganun din, ano? Puso magdaray. Sinong makakaalam ng ano? Nung pagdaraya ng puso. Ngayon, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Nang ano? Nung hatol, nung mga wala kay Kristo Jesus. Tama po. Bakit? Meron bang hatol dun sa mga na kay Kristo Jesus na hindi hatol doon sa mga wala kay Kristo Jesus? Di babalikan mo ngayon yung 11:32, kapatid na Rodel. Opo, Kuya. Datapwat kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Di merong hatol Meron. na nandun sa sanlibutan. Kaya nga para wag kang makasama doon, hihiwalay ka ng hatol. Opo, Kuya. Grabe na to. Ewan ko kung... Bro Danny, ikaw nga, nakakasunod ka ba? Galing. Opo, Kuya. Salamat po sa Diyos. Bagong bagay po, Kuya. Ngayong, ako po umaamin. Ngayon ko lang din po ito napansin at naisip nitong ipinakikita nyo. Actually, doon pa lang po kay Jeremias, di ko pa rin makuha eh. Pero ngayon, klaro nga po pala, Kuya. Isang bagay na hindi kontra, kundi magkaparehong dapat maunawaan po na ang tinutukoy yung mga na kay Kristo Jesus at yung kabila naman, mga hindi na kay Kristo Jesus. Magkaiba po ito ng estado po pala talaga, Kuya. Kaya yung na kay Kristo Jesus, tama lang, wala nang hatol. Na ano, nung hatol na mga ihahatol doon sa wala kay Kristo Jesus. Napakaganda po nitong Kuyang bagay. Pero hinahatulan yung mga na kay Kristo Jesus nung dapat ihatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kailan yun? Ngayon po yun nagaganap, Kuya. Pero yun pong hatol sa mga wala kay Kristo Jesus, iba po yun. Yun po ang hatol sa impyerno. Kaya po, salamat sa Diyos, Kuya, na-distingue po ito. Himay na himay. Yun po, Hindi Kuya. alam mo, akala ko kasi, gusto ko kasing makita kapatid na Danny, Brad Rodel, Brad Josel, kung natatanim sa atin yung pinag-uusapan natin nung nakaraan, nagumpisa tayo, di ba merong parusang walang hanggan? Opo. May buhay na walang hanggan. Opo. Tatanungin kita, yung parusa, hatol o hindi? Hatol po yun. Hatol yun eh. Opo. Diba kapatid na Rodel, kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon. Ngayon, may walang hanggang kaparusahan. May walang hanggang buhay. Ano ang ibig sabihin? Na pag-aralan natin noong nakaraan, Brad Rodel. Kung may walang hanggang kaparusahan, ano ibig sabihin? Meron pong kaparusahang may hanggan, may katapusan. Hindi may magkaibang parusa. Opo. Oh. Opo. Wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Para bang tantamount to saying, wala nang anumang parusa. Diba? Opo. Na ano? Opo, Kuya. Tama po. Diba? Nung hatol, na hatol dun sa mga wala kay Kristo Jesus. Opo.
Kasi hindi mo na pwedeng sabihin, hindi na tayo na, ang liwanag, kung tayo'y hinahatulan. No. Hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi na tayo hukom. Kaya nga, pinagpasimula na ang paghuhukom. O, di ba? Opo. Dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Pwede maliwanag yung sinusubaybayan natin, kapatid na Rodel. Ngayon, ano ngayon ang ibig sabihin? Di ba nung sabihin ni Pablo, doon sa 8:1 na yun, wala nang ngayon, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ang wika ayon sa Espiritu. Kita mo, no? Opo. Kaya nga, hindi ba may pagkabuhay na mag-uli, natutunan natin. At dahil may pagkabuhay na mag-uli, ganun din naman, kapatid na Rodel, may laman. Bakit dapat alam mo na may pagkabuhay na mag-uli? Kasi may paghuhukom. Opo. Brad Rodel, may paghuhukom. Ngayon, may hatol. Opo. Wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sarado o paano? Ayan. Sige. O ikaw, Brad Josel, nakita mo na ngayon yung pinag-uusapan natin. Salamat po sa Diyos, Kuya. Awa po ng Panginoon. Yan pong binalikan nyo, konting repaso para lalo po naming ma-appreciate. Kasi talagang kailangan pala talaga dahan-dahan tayo. Doon sa Roma 8:1 pa lang Doon pa lang sa unang bahagi ng statement na yan, ng pagkasulat ni Pablo, marami ka nang dapat i-consider at karugtong nakaagad nung pong mga nakaraan na tinalakay niyo po sa amin, Kuya. Kasi nga, ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Yung palang unang bahagi na yan, dumugtong na po yung pinag-aralan nating mga nakaraan kasi dumaanan tayo doon sa pag-aaral tungkol sa pagkabuhay na mag-uli. Kasi nga po, may paghuhukom, bubuhay mag-uli, may paghatol, parusa, yung parusa, hatol yan, no? At dalawa naman po yung walang hanggan, parusa, yung isa po buhay na walang hanggan. Pagka ang hatol sa'yo, parusa, na walang hanggan, dahil yun dun sa iyong naging paggawa. Yung buhay na walang hanggan dahil din sa paggawa mo. Ngayon, tayo po na mga naglilingkod sa Diyos, nasa loob ng bahay ng Diyos, ngayon pa meron na tayong parusang tinatanggap At yan po, may hanggan. Hatol yun, kaya ka nga pinaparusahan, kasi nahatulan ka, dapat kang parusahan dito pa lang para wag ka nang masama dun sa hatol sa sanglibutan. No? Yan, nasa 11:32, binalikan din po natin to. Diba? Datapwat ang wika. Kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo. Di kaya ka pinarurusahan kasi hinahatulan ka na. Pinarurusahan tayo ng Panginoon upang wag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Kasi may hatol naman sa sanglibutan na darating na hindi ka na dapat doon masama Kaya nga, yun, hatol sa kanila yon, pero ikaw ngayon pa, hinahatulan ka na at pinarurusahan para doon huwag kang mapasama sa hatol na ibibigay sa sanglibutan, which is parusang walang hanggan. Naibalik niyo po kami doon sa mga punto na yun, Kuya. Ngayon, ito nga pong 8:1, ito yung paghihimay na hindi ko talaga din nakita, Brad Rodel, Brad Danny din as well. Pareho po kami. Sabi kasi sa talata, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Nakabasa ka ng hatol, pagka ikinulong mo yung isip mo dun sa isang hatol lamang na naiisip mo, kaagad po pala talaga magkakamali na Malilisya ka na dun sa sinasabi ng talata. Dapat alamin natin, anong hatol yon? Yung wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kasi dalawang bagay yan. Pagka merong sinasabing mga na kay Kristo Jesus, merong mga wala naman kay Kristo Jesus. No? Dalawang side lagi po yun
Merong mga na kay Kristo Jesus, at meron din naman pong wala kay Kristo Jesus. Wala ng hatol sa mga na kay Kristo Jesus ng anong hatol? Nung hatol sa mga wala kay Kristo Jesus. Kasi may hatol dun eh. No? Nakita natin ang separation nga dati pa doon sa previous na pag-aaral natin. Sa loob ng bahay ng Diyos, hinahatulan na tayo ng Diyos, kaya nga po nakakatanggap tayo ng parusa pag kailangan tayong parusahan. Para hindi tayo masama sa hatol na ibibigay sa sanglibutan. No? Parang nandito rin makikita mo din yung ganun eh. Meron ka rin makikita dito sa 8.1 na ganun prinsipyo. Kasi kung na kay Kristo Jesus ka, hindi mo naman pwede sabihin walang hatol. Totally, ikakahon mo na wala. May sinasabing hatol na wala sa mga na kay Kristo Jesus dyan. Pero in particular, ano yon? No? Ano yung wala na anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus? Yun yung hatol sa mga wala kay Kristo Jesus. Kasi magkahiwalay yung hatol na yun. Di ba? Upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. E di, ano ibig sabihin nung huwag tayong mahatulang kasama? E di hindi kasama. E di hiwalay. Opo. O, e di hiwalay ano? E kung magkahiwalay, iba yung hatol sa sanlibutan at iba yung hatol naman sa mga na kay Kristo Jesus. Hindi nabubuhay ng ayon sa laman. Kaya nga, huwag tayong makasama. Mahatulang kasama. E di mahahatulan tayong hiwalay. Naintindihan mo ba, Brother Rodel? Opo, Kuya, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Mahahatulan tayo. Pero hindi tayo mahahatulan na kasama ng sanglibutan. Hiwalay yung hatol sa atin, doon po sa hatol sa mga nasa sanglibutan, Kuya. Ngayon po, naalala ko po itong pinapaalala niyo uli sa amin. Tinalakay nga po natin yon, Kuya. Parusang walang hanggan, tapos buhay na walang hanggan. Nung tinanong niyo ako, nung nakikita ko, ayun ang nakikita ko, buhay na walang hanggan at parusang walang hanggan. Dalawang bagay. Hindi ko nakita yung, kung may parusang walang hanggan, merong parusang may hanggan. Kung may buhay na walang hanggan, mayroong buhay na may hanggan. Kaya nga itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Kaya pag nabasa mong parusa, huwag mong ipapakahulugang isa lang yon. Dahil may parusang walang hanggan, may parusang may hanggan na tatapos. At pag nabasa mong buhay, huwag mong basta-basta papakahulugan ng pare-pareho yung buhay. Kaya nga ini-emphasize, buhay na walang hanggan, kasi merong buhay na may hanggan. Paghatol, pag pinag-usapan paghatol, well-established na yung napag-aralan natin, hinahatulan tayo ng Diyos sa loob ng iglesia. Nagpasimula na nga yung paghuhukom Kaya sa atin naghuhukom na sa iglesia, hinuhukuman na tayo sa intensyon ng Diyos na tayo po ay magsisi para tayo mapatawad. At pag napatawad tayo, hindi na tayo makakasama doon sa hatol sa impyerno. Kasi yung kahatulan sa impyerno, kahatulan din yon. 23 yung binasa niyo po kanina, Kuya. Paanong mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Ito, kahatulan din. Pero kahatulan nito sa impyerno. Sino mapupunta doon? Yung mga anghel, di niya pinatawad na nagkasala nung una, ibinulid niya sa impyerno. Pag di ka pinatawad ng Diyos, mapupunta ka sa impyerno. Ayaw ka ng Diyos mapunta doon sa kahatulan sa impyerno, kaya ngayon pa hinahatulan ka na niya. No po, para ka magsisi, magsikap ka, at kaya ka naman niya gustong magsisi, para mapatawad ka niya. Para pag napatawad ka, hindi ka makakasama doon sa kahatulan sa impyerno. Kaya pag nakabasa ka ng hatol, isipin mo anong hatol yan. Parang yung pinag-aralan nating pagkabuhay na mag-uli. Nakaraan na ba ang pagkabuhay na mag-uli o hindi pa? Di ba? Ang tanong, anong pagkabuhay na mag-uli ba ang tinutukoy mo? Yung mga dating patay sa kasalanan,
nung makakilala kay Kristo yon, nakilala yung katotohanan, nakalaya yun sa kasalanan Nabuhay mag-uli yun mga kapatid. Pero may pagkabuhay na mag-uli na yung patay na natutulog, natulog na kamatayan, mabubuhay talagang mag-uli yun. Kaya i-define mo anong pagkabuhay na mag-uli ang sinasabi mo. Kagaya rin nito, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sabi ni Pablo, samantalang siya mismong nagsasabing tayo'y hinahatulan, pinarurusahan tayo ng Diyos. Di may hatol pa rin sa mga nakay Kristo Jesus, pinarurusahan pa nga Yun ang kaya ka pinarusahan kasi nahatulan ka On what intent? Para wag kang mahatulan na kasama ng sanglibutan. Di may paghatol pala sa sanglibutan. Ayaw ng Diyos makasama ka doon sa kahatulan sa sanglibutan. Kaya ngayon pa lang hinahatulan ka na. Ano yung sinasabi ni Pablong, ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ang katotohanan, hindi naman lahat ng tao na kay Kristo Jesus. Ang tanong, meron bang tao wala kay Kristo Jesus? Meron. Sabi ng Biblia ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Anong hatol ang tinutukoy ni Pablo na wala na? Wala ng hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Yung hatol na magaganap at igagawad doon sa mga wala kay Kristo Jesus. Doon sa hatol na ihahatol sa mga wala kay Kristo Jesus, yung ihahatol sa mga sa sanglibutan, wala nang hatol na ganon. Di ka nakasali doon. Pero wag mong sabihing wala nang hatol. Totally sa mga nakay Kristo Jesus, hinahatulan nga Nag-uumpisa na nga yung paghatol at pinaparusahan ng Diyos yung nahahatulan para magsisi at magbago para hindi makasama diyan sa hatol sa mga wala kay Kristo Jesus. Kuya, napakaganda pag naintindihan pero pag di mo naiintindihan, pakagaya kanina, nakakalugaw siya ng isip Hindi ko maisipan, ano kaya ako ito? Ba't sinasabi ni Pablo ito? Ano po mga kapatid? Pero maliwanag po ngayon nawa ng Diyos, kuya. Alangan, i-define mo. Parang yung ginamit nyo pong halimbawa nga, bago nyo puntahan yan Ang puso magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama, sinong makakaalam? Nang ano? Sabi nyo po, hindi ko nakukuha ang pinag-uusapan pala doon. Yung pagdaraya ng puso. Sinong makakaalam nun? Ang Diyos ang makakaalam ng pagdaraya ng puso na yon. So sa punto na yon, Pero ganun po talaga kuya ang Biblia hindi siya parang arithmetic na pag alam ko yung formula, masosolve ko yung problem Ay, ganito yung formula dyan kahit alam ko yung natutunan ko na yun May mga terms na nabasa ka, dapat i-define mo ano yan. Pero iba po ang Biblia, kuya. Pero salamat sa Diyos. Yung hindi namin maintindihan, umuuwi kaming masaya dahil sa awa ng Diyos, naiintindihan na namin ngayon. Wala lang conflict, kuya. Kanina conflict talaga siya Ang hirap niyang i-reconcile Salamat sa Diyos, kuya. Kasi 'di ba pinipisa naman yan ng espiritu ng Diyos Hindi naman Amen. hindi naman talaga yan para sa ating sarili lang no, kapatid na Rodel. Ang mahalaga, sabi dun sa 34:16 ng Isaiah, saliksikin sa aklat ng Panginoon, inyong basahin. Kahit naman isa sa mga ito hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang espiritu. Edi nando dun hindi ba kapatid na Rodel? Opo, kuya. Edi ngayon, madali mo na ngayon itong makikita. Basahin mo. Ewan ko lang. Kaya, kumbaga, ayan yung premise natin, di pupunta tayo ngayon doon sa ating pag-aaral. Alam mo na ngayon to. Madali na ngayon ito. Pakibasa mo ang Juan 11:32, kapatid na Rodel. Opo. Si Maria nga, pagdating niya sa... Diyan. 8. 8. 8:32, Brother Rodel. Opo. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanay
magpapalaya sa inyo. Yan, kapatid na Rodel. Opo. Eh di, ano ngayon ang laman yan? Ito na. Sabi po ni Kristo, inyong makikilala ang katotohanan. E de, pag nakilala mo yung katotohanan, ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yung punto na yan, nakita na po natin, yung sinabi ni Kristong magpapalaya sa inyo, magpapalaya sa kasalanan. Dahil yung nagkakasala, sabi niya, alipin ng kasalanan. So yung alipin ng kasalanan, mapapalaya yon sa kasalanan kung makikilala niya po ang katotohanan. Dahil yung katotohanan, yun ang magpapalaya ang wika sa inyo. Sabi po niya. Yan. Bakit kailangan ngayon yun, kapatid na Rodel, na i-define natin ngayon yung sinasabing ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo? Kapatid na Rodel, ano? Opo. Bakit ngayon kailangan yun? Ba't mahalaga yun, kapatid na Rodel? Tingnan mo ha. Kasi nakita mo, di ba, sinasabi mo na, ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ano yung sinabi mo, kapatid na Rodel? Sabi ko po kanina, saan palalayain? Palalayain sa Yan. kasalanan. Saan palalayain? Opo. Diba? Ano ibig sabihin? Yung katotohanan, kapatid na Rodel, may pinalalaya yun. Nagpapalaya ang katotohanan. Opo. Huwag mong kalilimutan, ano? Kasi, dapat maintindihan natin, yung mga magmamagaling ka, ako nakalaya na sa... ngayon ako'y lumabas na dyan, kaya malaya na ako. Saan ka malaya? Opo, kuya. Di ba? O edi nakalaya ka. Saan? Dahil ikaw ay hindi maikulong, kaya ikaw ay lumaya na. Ibig sabihin, nanggaling ka sa pagkakakulong. No, Opo. kapatid na Rodel? Nanggaling ka sa kaya ngayon, laya ka na kamo. Saan ka laya? Yan, bakit? Kasi ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Ikaw ba ay napalaya ng katotohanan? O napalaya ka? Ano ang kakontraryo, kapatid na Rodel? Ano bang kakontraryo ng katotohanan? Kasinungalingan, kuya. Tatanungin kita, kung ang katotohanan ay nakapagpapalaya, yung kasinungalingan, ayun ang kontraryo Opo. Nakapagpapalaya ba o hindi? Nakapagpapalaya din po yun, kuya. Doon Yan, sa kapatid na Rodel. Opo. Bakit? Kasi dapat, you have to be careful. Bakit? Basa tayo, kapatid na Rodel, ha? Opo. Basahin mo ang 6:20 ng Roma, kapatid na Rodel. Opo. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ayan, kapatid na Rodel. Opo. Ano ibig sabihin? Pagka po ang tao, alipin ng kasalanan, pag ang pag-uusap katwiran, laya naman siya doon. Hindi siya alipin ng katwiran kasi alipin siya ng kasalanan, kuya. Kaya pagka sa katwiran ng pag-uusap, ano yon? Malaya yon. Pinalaya siya ng kasalanan sa pagkaalipin sa katwiran. Kaya makikita mo, nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, di alipin ka ng kasalanan, kaya ano ngayon? Laya ka. Mm.
Saan ka laya? Laya tungkol sa katwiran. Opo. Oh, kaya yung mga ayaw magpaalipin sa katwiran, kasi dalawang bagay, ano? Opo. Laya ka tungkol sa katwiran, di hindi ka alipin ng katwiran. Opo. Alipin ka ng ano? Ng kasalanan. Alipin ka ng kasalanan. Diba? Opo. Tatanungin kita, kapatid na Rodel. Opo. Pagka yung katwiran, ayaw mo. Yung katwiran ang... Kasi alam mo, hindi naman makukuha sa... wala na ako dyan sa ganyan. O kaya, nandito ako sa ganito. Kahit naman halimbawa, nasa totoong iglesia ka, pero hindi ka nawawala sa pagiging alipin ng kasalanan, hindi ba, Brad Rodel? So, in the same manner, sabihin mo man, ano, kapatid na Rodel, umalis na sa umalis ka ako dyan dahil mali yan. Napunta ka ba sa tama? Yun. Oh. Ganun lang naman no? Opo. Umalis ka sa ang pinag-uusapan ngayon diyan, kapatid na Rodel, alipin ka ba ng kasalanan o alipin ka ng katwiran? Opo. Bakit? Kasi kung alin yung tinatalima mo, kapatid na Rodel, di ba yun ang sinasabi ng dito sa pagpapatuloy ng katwiran na sinasabi niyan, kung kanino natin inihahandog yung ating mga sarili, yung tinatalima natin, kung sino yung ating tinatalima, doon ka nagiging alipin. Basahin natin. Di nandiyan ka sa itaas, ano? Saan ka na ba? Nasa ano ka eh? 6:21. Bababa lang tayo, kapatid na Rodel, ano? Doon sa 6 at 16 tayo pumunta na. Opo. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima? Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Ayun, kapatid na Rodel, ano? Ano ibig sabihin? Ayan ang liwanag, no? Pinakaalipin, kung kanino nyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, alipin kayo nung inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay. Di kung alipin ka nun, yun ang tinatalima mo, yung kasalanan ng tinatalima mo, alipin ka noong kasalanan sa ikamamatay. Maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Di meron naman pala, kapatid na Rodel, na pagtalima, kung sino yung tinatalima mo, ikaw, kayo alipin ng inyong tinatalima. Meron naman palang pagtalima sa ikapagiging matuwid. O kaya nga sinasabi kanina ni Pablo, laya kayo tungkol sa katwiran. Opo. Hindi saan kalaya, tungkol sa katwiran. Di laya ka sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Yung sinasabi doon sa 16 na kayo yung pagtalima sa ikapagiging matuwid. Di laya ka doon sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Bakit, kapatid na Rodel? Kasi ang sinasabi, tuloy na natin sa 17. Salamat sa Diyos. Na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso. Sinong makakaalam? Ang Diba? Diyos. Yan. Doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo.
at yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Amen. O ngayon, saan ka ngayon laya? Yan. O, di ba? Baka sinabi mo, ngayon ako'y malaya na. Saan ka laya? Mm. Di ba? Saan ka laya? O di, it's up for you to prove. To claim is one thing, but to prove is another thing. E di, kayo magaling. O di ikaw magaling. O di pakita mo sa pamamagitan ng pamumuhay mo yung pagiging magaling. Diba? Dahil Opo. sino ang marunong at matalino, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. O edi, yun lang naman yun ano. Kaya nga kapatid na Rodel, sabi ni Pablo, nagsasalita ako ang wika. Yamang pinalaya kayo sa kasalanan, naging mga alipin kayo ng katwiran. Kung naging alipin ka naman ng kasalanan, laya ka naman tungkol sa katwiran. Opo. Kaya sabi niya, nagsasalita ako ang wika tungkol sa ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Kaya kapatid na Rodel, ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Saan? Opo. Sa kasalanan. No. Ngayon, laya ka sa kasalanan. Pero meron ding laya tungkol sa katwiran. Diba? Bakit? Kasi alipin ng kasalanan. Kaya dalawang bagay, kapatid na Rodel. May katotohanan, may kasinungalingan. Ang katotohanan magpapalaya sa iyo para maalis ka sa pagiging alipin ng kasalanan. Ngayon, ang kasinungalingan magdadala naman sa iyo sa pagiging alipin ng kasalanan. Magiging laya ka tungkol sa katwiran. O kaya kita mo, malaya na sila sa katwiran yung ayaw magpaalipin sa katwiran. Opo. Kaya kung mulaya na sa katwiran, can do everything they want. Yun ang justification. Diba? Opo. Bakit? Makalaya ka. Saan ka makalaya? Nakalaya ka sa katwiran at hindi ka naging alipin ng katwiran, kung hindi naging alipin ng kasalanan at laya tungkol sa katwiran. O sabi mo, hindi. Yun ang that remains to be seen. Diba? Opo. Tama po. And that remains to be proven. Ganun lang naman yun, kapatid na Rodel. And God knows. Diba? Amen, Kuya. Alam ng Diyos, nalalaman ng Diyos, yung puso at yung pagdaraya ng puso at yung pagtalima ng puso. Diba? Kasi ganun lang naman yun, kapatid na Rodel. Kaya itong mga nilalaman ng mga katwiran na yan, kaya ako ipinepreme sa'yo, mahalaga. Sabi, pinag-uusapan natin, pagkabuhay na mag-uli.
sabi mo, ano, kapatid na Rodel, pag pinag-usapan pagkabuhay na mag-uli, may nagsasabi na nakaraan na. O ano ngayon ang, ano doon, kapatid na Rodel, dapat na maiintindihan. Iklaro po dapat, anong pagkabuhay na maguli ang tinutukoy mo? Iklaro mo. Kasi may pagkabuhay na maguli, talagang darating pa yon, wala pa ngayon yon. Pero yung palang mga nangamatay na patay sa kasalanan, na nakakilala sa katotohanan, pinalaya ng katotohanan sa pagkaalipin sa kasalanan, ang tawag ng Biblia doon, binuhay na mag-uli, nakalakip ni Kristo, kuya. So nabuhay na mag-uli yun. O yun, nakaraan yun, naranasan yun ng lahat ng mga naging kay Kristo. Okay, that being said, kung binuhay ka ngayon, doon sa punto na yon, kapatid na Rodel, diyan nga pumapasok yung nandyan sa 6 ng Roma. Kaya Opo. kung aakyat ka naman doon sa 13, mag-uumpisa ka, kapatid na Rodel, ang sabi, basa tayo. Opo. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi handog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Oo, yun, kapatid na Rodel. Opo. Oo, Tama di ba? po. Bakit? Doon sa 11, 11. Gayon din naman kayo, ibinilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. yan. Kaya, wag na ninyong ihandog ang wika ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. O edi yung palang mga nabuhay na yon sa mga patay, na patay dahil sa kasalanan, ano, Brad Rodel, dapat magiging laya ka sa kasalanan, hindi laya sa katwiran. Kung hindi, ihahandog mo pa ang iyong sarili sa Diyos, ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Yan. Sana, kapatid na Rodel, meron tayong nakuha, may natutunan tayo, meron kang maiuwi. May mga nadagdag kaya sa'yo, kapatid na Rodel? Ay, opo kuya, awa po ng Panginoon. Mula po doon sa sinasabi niyong premise kanina, wala lang anumang hatol sa kay Kristo Jesus. Naklaro natin yon, na i-define anong hatol yon, yun yung hatol sa mga wala kay Kristo Jesus. Ngayon, gamit itong mga natutunan nating ito sa nakalipas, kung paanong gagamitin yung mga terms na sinasabi ng Biblia, dito naman sa 8:32 po ng Juan, ang sabi naman ng Panginoong Jesucristo, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. So yung katotohanan pala, nagpapalaya yon. Tapos sabi nyo, ano ba ang opposite ng katotohanan? Ang opposite ng katotohanan, kasinungalingan. Sa mga konteksto ng mga salita ng Diyos sa Biblia, kung paanong yung katotohanan ay nagpapalaya, yung kasinungalingan nagpapalaya din. Ang kailangan mo lang liwanagin, saan nagpapalaya ang katotohanan, saan ka palalayain ng katotohanan, at pagka ang pumasok naman ay kasinungalingan, saan ka naman maaalis o lalaya pagka ang tinanggap mo kasinungalingan. Kasi nga may nagsasabing mga ganun Oy, kuy ka kami, ano na kami? Malaya na ka kami. At last, sabi nila, malaya na kami. Tanong, saan ba kayo malaya? 'Di ba?
Bakit? Kasi pag tiningnan mo po yung sinasabi ng Panginoong Isokristo, saan ka ba palalayain ng katotohanan? Doon sa 8:34 ng sulat dyan sa Juan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So meron palang alipin ng kasalanan. Pag nakilala mo ang katotohanan, yung katotohanan ang magpapalaya sa iyo. May kapangyarihan yon para palayain ka. Saan ka palalayain ng katotohanan? Palalayain ka sa kasalanan. Maaalis ka sa pagkaalipin sa kasalanan. Kasi ang sabi naman doon sa Roma 6:20 na binasa po kanina ni Kuya, nang kayo ay mga alipin ng kasalanan. Nung hindi mo pa nakikilala ang katotohanan, kasi ang katotohanan, yun yung magpapalaya sa kasalanan nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Pagka alipin ka pala ng kasalanan, pagka ang pag-uusap katwiran, laya ka naman doon sa katwiran. Hindi ka alipin ng katwiran. Kasi dalawa lang yan kasalanan o katwiran. Pag alipin ka ng kasalanan, hindi ka alipin ng katwiran. Kaya laya ka tungkol sa katwiran. O sabi mo, malaya na kami ngayon. Saan kayo malaya? I-check mo. Diba? Saan ka malaya? Diba? Malaya ka ng dito malo, malaya ka ng hindi gumayak ng mahinin, etc. Malaya ka ng kumain ng kahit anong gusto mo o inom ng gusto mo. Yun ba? Malaya ka nga. Pero saan ka laya? Saan ka lumaya? Ipapakita yan ng klase ng pamumuhay mo. Kasi alipin ng kasalanan o kaya alipin ng katwiran. Yun po yung sinasabi ng Biblia mga kapatid. Kasi sabi doon sa 6:16 na binasa ni Kuya kanina sa Roma, di ba ganyan na nalalaman kung kanino nyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo mga alipin niya ang inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay. Pagka ang tinatalima mo yung kasalanan, alipin ka ng kasalanan. Yung ibang part naman, yung kabila naman, maging ng pagtalima sa ikapagiging matwid. Yung pagtalima naman, meron palang pagtalima naman sa ikapagiging matwid. Kaya pag tinuloy mo sa 17, datapot salamat sa Diyos. Na bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. O sino nakakaalam ng pagtalima sa puso? Ang Diyos po nakakaalam nun. Mga kapatid, ano po? Sabi mo, malaya ka na, lumaya ka na. Saan ka lumaya? Diba? Lumaya ka ba sa kasalanan o sa katwiran ka lumaya? Kasi ang natanggap mo na kasinungalingan. Yung sinasabi mong katotohanan, kasinungalingan. Kaya nawala ka na sa pagkaalipin ng katwiran, laya ka na ngayon. Makikita naman yan kung paano kang namumuhay. Tapos sabi ni Pablo, yamang pinalaya kayo sa kasalanan, naging mga alipin kayo ng katwiran. So dalawang bagay pala yan. Kung sa kasalanan ka pinalaya, dahil nakilala mo ang katotohanan, ang makikita sa'yo, alipin ka ng katwiran. Paano mo masasabing alipin ka ng katwiran? Ang tinatalima mo, yung katwiran. Yun yung ginagawa mo. Pero pagka yung katwiran di mo sinusunod, iba ang sinusunod mo, labag sa katwiran, alipin ka ng kasalanan. Kaya sabi ni Kristo, inyong makikilala ang katotohanan magpapalaya sa inyo, magpapalaya sa kasalanan, para maging alipin ka naman ng katwiran. Ang tatalimahin mo naman ngayon ang katwiran kasi pinalaya ka na ng katotohanan doon sa pagkaalipin sa kasalanan. Pero pagka ang nakikitang ginagawa mo, sabi mo, malis na ako dyan, kaya malaya na ako ngayon. Pero ang pinaggagawa mo'y kasalanan, labag sa katwiran, ano nangyari sa'yo? Naalipin ka ng kasalanan. Ano yung nakilala mo? Hindi katotohanan lang nakilala mo. Kasinungalingan ang nakilala mo na nagpalaya sa'yo sa pagkaalipin ng katwiran. Kaya ngayon, alipin ka ng kasalanan. Paano mong makikita yon? Makikita yon sa pamumuhay, mga kapatid. Madali nga pong magsalita, madaling magsabi, madaling mag-claim. Pero yung pagpapatunay niyan, ibang bagay po yan. Napapatunayan kasi yung pagiging marunong, sabihin mo, bobo kami, wala kaming alam, ikaw ang magaling. O di, ikaw na. Di ba, ikaw na ang marunong, ikaw na ang matalino. Paano ba nakikita yung matalino at marunong? Sabi ng Biblia, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya
sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. O makikita yan sa paraan ng pamumuhay mo. Ano ba yung paraan ng pamumuhay mo ngayon? Pamumuhay bang sumusunod sa katwiran? Pagka ang pamumuhay mo, hindi na sumusunod sa katwiran, tapos i-claim mo, malaya ka na, laya ka tungkol sa katwiran. Pero ang totoo, alipin ka ng ng kasalanan. Anong nakilala mo? Ba't nawala ka sa katwiran? Yung kabaligtaran. Nung sinasabi ni Kristong inyong makikilala ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Dapat napapalaya ka sa kasalanan. Ba't naalipin ka ng kasalanan sa claim mo na nalaman mo na ang totoo, umalis ka na, malaya ka na. Ba't kasalanan ang nagagawa mo? Hindi totoo yon. Nakatotohanan ang nakilala mo, pinalaya ka ng kasinungalingang tinanggap mo sa pagkaalipin sa katwiran. Ngayon, alipin ka na ng kasalanan dahil ang pinaggagawa mo na kasalanan. Libre na, malaya na, wala nang bawal-bawal, wala nang magsasabi, wala nang kahit ano pwede nang gawin. Yun yung malaya na sinasabi nila. Saan sila malaya, mga kapatid? Malaya sila sa katwiran. Pero pagdating sa kasalanan, doon sila alipin. Yun yung tinatalima nila. Kaya mahalaga po itong tinuturo nyo po sa amin, kuya. Ma-define mo yung terms na sinasabi ng Biblia kung ano yung talagang tinutukoy. Huwag kang basta-basta magje-general. Bigla kang nakanig, babasa 8.32 ng Juan. Makikilala ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaya kami ngayon, nalaman na namin ang totoo, malaya na kami. Question, saan kayo pinalaya nang ikine-claim mong katotohanan? Dapat kasi, pinalaya ka sa kasalanan, ang bunga mo ngayon, ikababanal, paggawa ng katwiran, at yung sangkap mo, mga sangkap natin, inihahandog natin sa Diyos bilang pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Dapat ganon, bibig mo, mata mo, etc. Yun po, kuya. Salamat sa Diyos sa natutunan po nating mga katwirang ito para hindi tayo basta-basta mailigaw, hindi tayo basta-basta mako-confuse. Doon dito sa mga narinig na natin. I know, marami pa tayong maririnig, kuya. Marami pa kaming maririnig na kailangan po naming matutunan. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Di pag-aralan natin para kapatid na Rodel, hindi mo sabihin na malaya na kami, hindi na kami magbibigay ngayon dyan ng una sa lahat, malaya naman kayo talaga. Kahit yung mga nandi dito, magpag-aralan natin. Sino sa inyo, kapatid na Rodel, ang makapagsasabi at makasusumbat na meron pinipilit magbigay dito sa atin? Wala po, kuya. Tignan mo, Pinipilit po yun, di ang mangyayari niyan. Kasinungalingan yan. Dahil unang-una, yan doktrina nga natin ayon sa pinasya ng puso. Bagay pag-aralan natin. Kaya nga yan ang direksyon na ating laging sinasabi sa ating mga kapatid. Walang pinipilit dito kung halimbawa, lahat ng ating ginagawa dyan, voluntaryo, kapatid na Rodel. Opo. Batay doon sa pananampalataya mo. Wala nga tayong ikapu Opo. Ayon nga sa ipinasya ng puso kung ayaw mo magbigay, hindi ka naman pipilitin. May tiniwalag ba? Meron ba sinuspindi dahil hindi nagbigay? At kung may gagawa nun, alam ng kapatiran ng direksyon, kapatid na Rodel, na sino man ay hindi pinipilit sa kung anumang bagay para magbigay ka, mag-abuloy ka, wala niyan, kapatid na Rodel. Ay, ibig sabihin, kung makalaya ka doon, ganun lang ngayon. Kasi gusto mong lumaya sa pagbibigay para i-justify mo na makatarungan lang na hindi ka magbigay nang hindi ka naman pinipilit, dahil ayaw mong magkusa. Kasi yun ang gusto ng Diyos, magkusa, magmasunurin. 1:19, kapatid na Rodel, magbigay ayon sa pasya ng puso. Di pasya ng puso mo. Kaso nga, may puso magdaraya. Kapatid na Rodel, pag magdarayang puso na gustong mapabintang na siya'y mapagbigay, pero ang totoo, hindi.
Di ba? O ngayon, sabihin, sayang naman yan ngayon. Wala na yung mga malalaking magbigay. Ha? Aanin mo malaking magbigay. Sabi nga doon sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo, tingnan ninyo yung mga nagsipagbigay sa na nandun sa 12:41 ng Marcos. Ang sabi doon, isa ka bang yaman, minasdan niya kung paano inuhulog ng karamihan nyo sa lapi. Marami mayayaman, naghulog ng marami. Yung ba ang mahalaga? Isang babaeng bao lumapit, naghulog 2 lepta. Ang halagay halos 1 beles. Ngayon, pinalapit yung mga alagad niya. Sabi, ang dukhang baong babaeng ito, naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghulog sa kabang yaman. O anong ibig sabihin ng kahigitan? Yung dami ng ibinigay. Ang ibinigay nga noong babaeng bao, ang ibinigay niya lang 2 lepta. Ang halaga, halos 1 beles. In comparison, doon sa ibinigay ng mayayaman, marami, sabing ganun. Kaya kung magbibigay ka ng marami, tapos ang puso naman marumi, wag ka na lang magbigay. Okay nga yun, talagang dapat nga yun, para mas mamantini ang kalinisan ng pagbibigay. Bakit? Amen. Di ba ganun lang naman yun, Brother Rodel? No? Opo, Kuya. Amen. Ang ating pananampalataya kasi, magagawa ng Diyos. Magagawa ng Diyos, kapatid na Rodel. Ang Diyos ang gagawa nun, na ang lahat ng biyaya magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ang mabuting gawa, sumasagana. Ibig sabihin, pagka ang Diyos kasi nagbibigay ng biyaya para makapanagana tayo sa bawat mabuting gawa. Ano ba pinagsisikapan ng samahan? Hindi ba mabuting gawa? Opo. Ngayon, kung gusto mong maging malaya sa mabuting gawa, wala tayong problema doon sa, hindi natin problema yun. Problema yun noong mga gustong maging laya, kapatid na Rodel, Opo, Kuya. sa katwiran, tungkol sa katwiran. But just the same, dapat nakikita po natin mga puntong ganito. Mamaya pag-aralan natin yung mga mahalagang bagay. Kasi ang hangad mo, buhay na walang hanggan, kapatid na Rodel. Hindi Opo. naman basta't ganun lang yun. Di meron tayong gagawin dapat, para ma-attain natin yung buhay na hangad ng bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa pagkakataon po na minsan pa'y makapaglingkod sa inyo. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang umusal ng pasasalamat sa Diyos, mga kapatid. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, taos-puso po kami, Amang, nagpapasalamat na mga magkakapatid. Binigyan mo po kami ng makabuluhang buhay, nang kami po ay makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan, nang kami po ay tawagin mong mga magkakapatid sa loob ng iyong banal na kapisanan. Nabuhay po kaming mag-uli, Ama. Hiling ng aming mga puso, sana'y may pagtagumpay po namin. Tulungan mo po kami, Ama. Ito lang lamang ang aming pangarap ng aming mga puso. Makatapos po kami ng aming mga takbuhin. Matugunan po namin ang dahilan ng pagkakatawag mo sa amin
sa loob ng iyong banal na kapisanan. Palakasin mo po kami at bigyan ng matatag na pananampalataya. Makapagpatuloy po kaming lahat, maging karapat-dapat po kami sa ipinangangako mong buhay na walang hanggan. Ang amin pong mga suliranin at mga kabalisahan sa buhay, mga kagipitan, pati na po ang mga karamdaman ng aming lupang katawan ay iniaasa namin sa iyo, Ama. Ikaw po ang nakakaalam ng pinakamabuting bagay sa aming lahat. Huwag mo lamang po kaming iiwanan at huwag mo po kaming paaalisin sa iyong banal na kapisanan. Dito nawa mapikit ang aming mga mata. Bahala ka na pong magpala sa kabuuan ng iyong bayan sa huling kapanahon ng ito. Huwag ka rin po sanang magsawang pagpaumanhin ng kami sa aming maraming mga pagkakamali. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang suma sa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu, mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.